Magandang hapon po sa inyo lahat. Actually, hapon na, no? Sa Pilipinas, hapon na. So, it's nice to be back again here in this church. Well, wala naman ako ibang church na pupunta kundi dito talaga. So, sa mga bago, marami pong salamat sa pagpunta nyo ngayong araw na ito. Ito po ay hindi nagkataon. Ito po yung nais ng Diyos sa inyo na marinig nyo yung salita niya sa linaw ng Biblia. Salamat din po dun sa mga attendee at sa mga members ng church nito. It's an encouragement sa akin bilang elder ng church nito, which is one of our topics today, yung encouragement. Hindi ko lang makita kung nasa na yung kodi ko. So alam ko nabasa na natin kanina yung basahe na aking ipipreach sa araw na ito. Subalit para sa kasi ganito dapat ang tema ng pag-aaral. Paulit-ulit mong babasahin yung basahe na gusto mong maintindihan. Hanggang sa the scripture itself reveals what's the real message or what's the real behind dun sa gustong makita natin o ipakita sa atin ng Panginoon. So basahin ko sa inyo muli, pasensya na kayo. Babasahin ko sana sa NASB ko, pero since Tagalog tayo, Tagalogin natin. So basahin ko sa inyo. 17 to 25 and then 6 to 1 to 2. Ang mga pinunong mahusay, mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag niyong bubusulan ang bibig ng baka habang ito ay gumigiig. Nasusulat din, ang mga manggagawa ay karapat-dapat bayaran. Huwag mong tatanggapin ng anumang paratang laban sa isang pinuno ng iglesia kung walang patotoo ng 2 o 3 saksi. Pagsabihan mo sa harap ng lahat ang sino mang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba. Sa harap ng Diyos at sa harap ni Kristo Jesus at ng kanyang mga banal na anghel, nutos kong sundin mo ang mga bagay na ito nang walang kinikilingan o itinatangi. Huwag mong ipatong agad ang iyong kamay sa sino mang upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. Ingatan mong huwag kang masangkot sa kasalanan ng iba, manatili kang walang dungis. Huwag puro tubig lang ang iyong inumin. Minom ka rin ng kaunting alak na gamot sa madalas na pagsakit ng iyong sikmura. May mga taong lantad ng kasalanan bago pa humarap sa hukuman. At mayroon din namang kasalanan ay sa huli kung mahayag. Gayun din naman, may mabubuting gawa na madaling mapansin. Ngunit kung hindi mapansin agad, ito'y hindi malilihim habang panahon. Chapter 6. Ang alipin ay dapat magpakita ng buong paggalang sa kanilang mga amo upang walang masabi laban sa pangalan ng Diyos at sa ating mga aral. At kung ang kanila namang amo ay kapwa nila Kristiyano, hindi sila dapat magkulang ng paggalang sa mga ito sa dahilang sila ay magkakapatid sa pananampalataya. Dapat pa nga nilang pagbutihin ang kanilang paglilingkod sapagkat ang pinaglilingkuran nila ay kaisa sa pananampalataya at pag-ibig. Let us pray. Our Holy Father in heaven,
Salamat po sa pribilehiyong binigay mo sa akin sa pag-preach ng pasahing ito, Panginoon. Humble us when we are proud, Lord. Guide us when we tend to go astray, Lord. May we see Jesus Christ in every passage that na daraanan namin at mapapag-aralan. May we see His examples. May your Holy Spirit guide us and bless us to the knowledge of the truth for your glory and for our good. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So, doon na tayo. So, malapit nang matapos ang 1 Timothy. Ilang verses nilang 2 Timothy na ang susunod. Malamang meron na kayong medyo library sa inyong kaisipan tungkol sa nilalaman ng 1 Timothy. Well, kung hindi pa ganun hindi nyo pa ma-recall, papasadahan natin sa ilang saglit. Natatandaan natin sa unang kabanata ay binigyan ni Pablo ng babala si Timoteo regarding sa mga false teachings or demonic doctrines na namamayagpag sa iglesia ng Efeso, kung paano sila patigilin. At sa ikalawang kabanata ay ang tagubilin ni Pablo tungkol sa pananalangin para sa mga taga-Efeso at doon din yung gustong bigyan ni Pablo ng emphasis na hindi pwedeng mag-lead ang babae sa institusyon ng simbahan bilang pastor or elder, and then nandun din sa pamilya bilang head of the family. For the rest, women can lead. But in these two institutions, it is mandated by God that men shall lead. Sa ika-4 na kabanata, dito ay makikita natin yung kaibahan ng isang huwad na mangangaral at isang mabuting lingkod. And then we go to chapter 5. Ang pagtatama ng matatandang kalalakihan sa loob ng iglesia at pagpapahalaga at pangangalaga sa mga tunay na balo ng simbahan. At dito nag-start yung preaching na gusto kong ihayag sa inyo sa araw na ito. So meron tayong main theme. Bago yung main theme, meron pala tayong title. Ang title ay, of course, Honor Your Pastors. Sa Tagalog ay pagpapahalaga sa ating mga pastor. May pangunahing tema ito kung saan ang verses 17 to 25 at 6:1 to 2 ay kautusan o tagubilin na batay o bunga ng mabuting balita. Bigyan natin ang unang punto ng pagpapaliwanag. Ang pagpapahalaga sa mga pastor or tagapangasiwa sa iglesia. Saan dito mababasa natin sa English yung double honor? Dito sa Tagalog ay binigyan nila ito ng dalawang kategorya. Ang sinabi doon ay paggalang. Kung babalikan natin yung binasa ko kanina, ang sinabi doon ay karapat dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, which is double honor sa translation ng English. So isang mahalagang usapin ito. At paano nga ba ito may papakita sa isang lokal na simbahan?
katulad sa Efeso. Tandaan po natin sa verse 3, sa chapter 3, dito ay inilahad ni Pablo ang criteria sa pagpili ng isang tagapaglingkod or tagapangasiwa ng iglesia. Dito ay hinayag ni Pablo ang kanilang mga gawa, ang kanilang karakter, which is yun yung pamantayan na nais na makita natin sa isang namumuno sa iglesia. Give what is due respect to the one who preach and teach the Word of God. Hindi dahil sa kanyang posisyon or entitlement. It has nothing to do with that. But it's because plainly he labors hardly for the Word of God, for the teaching and preaching of the Word of God. So yun yung unang part ng double honor, paggalang. Tayo rin naman, katulad ng iba ay mga OFW sa lugar na ito, kung saan in our place of work, we respect those who are above us. Meron tayong managers, meron tayong mas nakakataas. And in that sense, we respect them. Minsan, tumatawag pa tayo ng sir or madam as a sign of respect. But what about our pastors? Well, dito ay sinabi ni Pablo na who labors or works hard in the proclamation of the word and teaching of the doctrines. So malinaw na gustong ipakita sa atin ni Pablo yung kategorya kung bakit sila ay worthy of this double honor. Just in the case of Timothy. Well, encouragement kay Timothy ang liham na to. Pagpapakita ng pagpapahalaga sa kanya ni Pablo bilang isang bagong or young pastor sa church ng Efeso. Ang mga tagubili ni Pablo ay puno ng encouragement, puno ng instruction, wherein magagamit to ni Timothy sa kanyang pamamahala ng tama at tapat ayon sa salita ng Diyos. Napakagandang tingnan na si Pablo na bihasa na sa pamamalakad ay binibigyan ng pagpapahalaga ang isang katulad ni Timoteo sa pamamahala ng isang church. Yung guidelines kung paano mag-select ng character o makita ang isang character ng isang pastor, which Timothy has, yung sound doctrine na itinuturo ni Timothy dun sa chapter 1, na kung saan he must rebuke those who does not teach sound doctrine, ay mahalaga para kay Timoteo. This serves not only sa pagpapahalaga ni Pablo sa kanyang mga itinuturo, kundi encouragement to para sa mga katulad namin. Well, sa akin din naman, bilang tumatayo sa pulpit na ito, ang makita ko kayong nakaupo dyan na full of attention, encouragement niya sa akin. As a matter of fact, yung iba pa nga ay, they take down notes of what are the points that being discussed. So yung mga small things na yun ay encouragement sa isang pastor sa pagiging hindi nyo antukin habang ako ay nagpipreach or nagsasalita ng Word of God. So ay, of course, encouragement sa akin. At kung kayo ay may katanungan sa bandang huli ng aking sermon, well, it's a welcome encouragement also for me.
Of course, ah, hindi maiwasan minsan talaga, pero hanggat maaari, seeing you directly, like I'm speaking to you, na nandun yung attention nyo, ay encouragement sa amin yun. So yun yung unang double honor sa part na gusto nating makita or ipakita sa atin. Paggalang, respect, or pagpapahalaga. Ang pangalawang nabanggit na honor na sinasabi ay what? Tayo rin naman, di ba? Sumusweldo. So of course, ang mga tumatayo dito ay may sweldo din. At nandun yung compensation para sa kanilang pagpapagal sa pag-aaral at pagpapahayag ng mabuting balita. Well, ako po ay hindi full-time pastor dito. Ako po ay lay pastor. I have my other works and duties as an employee of another company. Well, si Pastor James, he's a full-time pastor. That's why he deserves the full compensation which is due to him as he is our interim pastor. Kung saan ito ay hindi lang basta kagustuhan ni Pablo. The compensation itself for a pastor is rooted sa Old Testament. So nakaroot yan sa Old Testament. Hindi lang ito basta isinulat ni Pablo o gusto lang ito ni Pablo na alam niyo na, ihayag ko sa inyo ito at ito yung dapat niyong gawin. Hindi. Ang sinasabi dito sa Deuteronomy chapter 25 verse 4, kung sa kautusan nga ng Diyos ay binigyan ng provision ng Diyos ang baka, kasi usapang farmland, ang baka upang makakain habang ito ay gumigiling sa gilingan na naghihiwalay ng butil ng palay or mais. Alam niyo yun? Yung lumang mga gilingan or lumang paghihiwalay ng mga butil ng mais or palay, where yung cow ay umiikot sa isang pen at nayayak-yak niya yung mga nakalagay na mga dayami at nahuhulog. Pwede siya kumain, hindi siya pinapalo ng amo niya. Huwag ka kumain, hindi po ganon. Well, sa isang ilustrasyong simpleng yon ay nakaka-relate ang mga sinasabihan ni Pablo dahil ito'y way of life pa rin nila or kasama to sa pamumuhay ng mga taga-Episo. Hindi nagtatapos si Pablo sa pagpapakita ng reference na to kay Timoteo. Sa katotohanan nga ay inulit niya ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Luke chapter 10 verse 7. At may parallel to sa Matthew chapter 10 verse 10. Again, this is rooted in the Old Testament. Mababasa rin to sa Leviticus chapter 19 verse 13, doon sa prayer ni Brother Roy kanina. Nandun din to sa Deuteronomy chapter 24 verse 15. The laborer deserves his wages. This ample honorarium is what God's people should give generously to their elders. Of course, even the Levites themselves sa Old Testament, they have no other work but to serve in the tents. They are being paid by the congregation. Kung ano yung inaalay ng kongregasyon, yun din yung kinakain nila. Well, I'm thankful na
in this Grace Covenant Church, we practice this generosity. Hindi po tayo madamot. Though, of course, in season, meron tayong mga pinagdaraanan. But of course, God's grace is sufficient for our needs. And we are able to sustain the needs of this church. Kaya nga yung double honor nito ay may double implication nga sa sinabing terms na dalawa. Una ay sa kabayaran or una ay sa paggalang and then yung compensation o sweldo ng isang pastor or elder. Mas lalo pa itong binigyan ng linaw ni Pablo. Buksan niyo ang inyong mga Bible sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 13 to 12. Isang reference to kung saan pinapakita ni Pablo na the harmony of the scripture are all throughout. Sabi dito ni Pablo, mga kapatid, pinapakiusap namin na igalang nyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-ala sa Panginoon. So nakita natin yung point ni Pablo, no? For the sake of Christ. Not for the position or for the entitlement, but for the glory of our Lord. 13. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Nagets natin, no? Gawain, dahil sa kanilang gawain. Hindi sinabing dahil sila ay nakaposisyon. Entitlement ko yun. No. Because of the works they are doing for the Lord. So in that sense, it humbles me that nandito ako sa harapan niyo. So sa dalawang dahilan natin gustong makita na maituturing ang double purpose na to, ay double honor na ito ay worthy or sila ay karapat-dapat na maituturing. Una, sa dalawang dahilan, dapat sila ay masigasig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. So doon natin makikita gaano ba kasigasig ito si pastor? Baka tutulog-tulog din to. Gaya ng... So nakita natin to doon sa chapter 1, di ba? Paul exhorts Timothy. Timothy, may mga nangangaral dyan ng maling katuruan. Patigilin mo sila. Hindi ito nagbubuklod. Bagkus ito ay nagdi-divide sa church. Sa pangalawa, dapat sila ay masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Una ay pagpapahayag. Pangalawa ay pangangaral o pagtuturo ng salita ng Diyos. Preach and teach. Which is ito yung sinasabi doon sa chapter 4. Ini-encourage ni Pablo si Timoteo magpatuloy sa pangangaral ng sound teachings or doctrines. And that is an encouragement for a co-pastor like Paul or Timothy. Honoring elders or pastors are mandated by God. Again, not because of their position or entitlement, but due to their ministry of the Word of God in preaching and teaching. Ito po ay resulta ng fruits of the Holy Spirit. This is the result of the gospel sa buhay ng isang Kristiyano, maging elder or member, deacons.
mismo tayo din ay nagpapahayag bilang mga members ng salita ng Diyos, maging sa ating mga kasama sa trabaho o sa ating mga kaibigan. Which is, oftentimes, it's not easy. Kwento ko lang sa inyo, when I was traveling to the Philippines, papunta pa lang ako, I was sitting with a lady. And I am being burdened na hindi ko man share sa kanya yung gospel. And I try to suppress. Alam mo yun? Kasi I don't know this woman. Ba isipin niya kung anong intention ko or what. And yet, I prayed and asked the Lord to give me the courage to preach to her the Word of God. And nakita ko na lang yung sarili ko sharing with her why Jesus died on the cross. And then, sinabi ko na isinare ko sa kanya yung pagiging makasalanan ng tao. That's why we need a Savior. Hindi ko inisip kung anong magiging resulta nito. I am not after of the result, but I am only after of the one who I'm pleasing. And that's our Lord. So, sinare ko to sa misis ko. And she was really happy. And one time, nung dinala ko siya dun sa kanyang mga auntie, I encouraged her to pray for them, the gospel. She was hesitant. But in that moment, I also prayed for her, that she may have the courage. Alam mo yun, if we don't exercise this faith that God has given us in our daily lives, oftentimes we find it awkward or hard to deliver. But let the Word of God dwell in us richly, na kung saan it comes out naturally. When the time God has given us the appointed time to minister to others, don't hesitate. Pray that God will give you the boldness to proclaim the majesty of Jesus Christ. And it flows naturally what is in your heart, which is the Word of God. And that's an encouragement for me, especially yung wife ko. She's an encouragement to me as a pastor. I remember, sabi niya, sinabi ko pala sa kanya na sometimes I feel tired or I feel like giving up or I want to step down. But she encouraged me to pursue the purpose. Well, if there's one person who can encourage you, it's your wife or your husband. So I praise the Lord for giving me such a woman of faith. Nakalimutan ko kung anong Proverbs yun, 31, which I often times repeated, telling her over and over again. We too, lahat tayo, we were once alienated from the love of God. We were hostile. By nature, we are sinners. We don't really search God. Akala ba natin itong si
itong ina-address na si Timoteo ay bigla na lang na mahusay or nandun na yung uh, zealous niya. No. He too goes discouragement. He too goes temptations and trials in life. So for us, it's an encouragement seeing a young pastor stands for the Word of God. As young as he is, being encouraged sa pamamagitan ni Pablo, gives life to his faith. Then, go tayo sa pangalawang punto. Protektahan ang mga tagapangasiwa mula sa walang batayang mga akusasyon. Of course, wala namang kadalasan naman, lahat tayo siguro, one time in our life, we experience mga paratang or accusations. Wala na itong pagbabago sa atin. Subalit, binigyang diin ito ni Pablo dito sa pasaheng ito. Magandang maunawaan natin bakit kailangan ito. Si Pablo rin ay dumaan sa ganitong sitwasyon. Sa katunayan nga, si Pablo ay namatay dahil sa pagpugot ng ulo. Sa pagpugot ng ulo niya. Dahil sa mga gawa-gawa o mga maling akusasyon. At dahil sa kanyang pagpapahayag at pangangaral ng mabuting balita. Isipin mo, nangangaral ka ng mabuting balita, and then suddenly, hulihin ka, at papatayin ka na lang. Well, yun yung panahon ni Nero, where Christians are persecuted. Christians are thrown in lions den, tulad nung kay Daniel. Kung kaya ang babalang ito ay kinakailangang ipaalam ni Pablo sa liham niya kay Timoteo. May provision ang akusasyon na ito at ito ay may batayan. Subalit kung iisa lamang ang witness, ito ay pwedeng hindi ipagpatuloy. Sa babalang ito ay pairalin natin ang pagiging miyembro ng isang lokal na simbahan. Pagiging masigasig na gawin natin ang kinakailangan upang maprotektahan ang reputasyon ng nangangaral o nagtuturo sa simbahan. Hindi dahil sila ay mga espesyal na klase ng Kristiyano, ngunit sa mas mahalagang dahilan na ang simbahan ang haligi at pundasyon ng katotohanan. Ito ay nabasa natin sa chapter 3, verse 15. Remember that our Lord Jesus Christ was falsely accused. He was crucified for the sins that he had not committed. He bore our sins that we may be forgiven from our trespasses. God's wrath ay para sa atin. Ang banal na galit ng Diyos ay nauukol lang para sa atin dahil tayo makasalanan. Subalit, ang Panginoong Hesus
ay pinarusahan. Hindi dahil siya ay nagkasala, pagkos ay dahil sa ating mga pagkakasala. Yet, on the third day, though Christ died, He rose from the grave. Siguro kung walang resurrection, we can all go home and be merry, drink and be merry. Yet, there's a resurrection of Christ. Proves and give us blessed hope that He indeed reigns and lives forever. Mabuting balita to para sa ating lahat. Hope para sa ating fragile body. That there will be a resurrection from the dead and life everlasting with our Lord. So anong connection to doon sa protekta sa mga elders na walang batayan ng mga akusasyon? Ayun na nga, Jesus Christ was also falsely accused. And the proof of that was His crucifixion. Ang pangatlong punto, kung kanina ay pagtatanggol at protektahan ang nangangaral o ang tagapangasiwa, sa ating pangatlong punto ay ang tamang pagsaway o rebuke sa mga tagapangasiwa. Of course, hindi naman exempted ang isang tagapangasiwa o elder or pastor sa consequences ng kanyang ginagawa. Kasalanan, of course. At ang provision nito ay kung matapos na patunayan ng dalawa o higit pang mga saksi, lalo na sa paglabag sa nabanggit na mga kwalifikasyon upang maglingkod na nasa saad sa chapter 3, verses 3 to 7. So doon nakalatag kung ano yung grounds na pwedeng i-akusa at i-rebuke ang katulad ko, isang elder. And take note, sa harap ng kongregasyon. Ito ay isang pagpapractice ng open rebuke in the presence of the congregation, where there is credible evidence on the basis of 2 or 3 witnesses. Ito yung binibigay na instruction sa atin ni Pablo or sa church ng Ephesus sa verses 20 to 21. Bilang saksi ng katotohanan at upang huwag tularan ng nakakarami. Sa adhikaing ito, una ay pagpapakita to sa paninindigan sa katotohanan sa harap ng banal na Diyos at sa ulo ng simbahan ng Panginoong Hesus. Ikalawa, ang pagsaway ay bilang babala sa iba pa na huwag magpatuloy sa pagkakasala or pamarisan ang isang nagkasala. So sa dalawang ito, makikita natin yung provision na nais na ihatid ni Pablo kay Timoteo. Hindi po biro-biro ang nais ni Pablo na gawin ng iglesia.
At sa ating ikaapat na punto, babala sa pagtatala ng pastor na may tamang pag-iingat. Makikita natin to sa verses 22 to 25. Siguro exception yung verse 23. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung bakit. Nais ni Pablo na paalalanan si Timoteo sa pagpili ng mga tagapangasiwa. Again, ito ay nakabatay sa chapter 3 verses 1 to 7. The standards of eldership. Upang maiwasan at maprotektahan ang iglesia sa pagkakasala o masangkot o malink sa mga katiwaliang hindi dapat o hindi nararapat. Sinabi rin dito ni Pablo na huwag magmadali sa laying of hands. Bakit nga ba? Well, ito po ay nasa sulat sa Exodus chapter 29 verse 10, 15, at 19. Nandun din to sa Leviticus chapter 4 verse 15. Ito ay isang symbolism sa Old Testament, identifying himself with the sacrificial animal whom he laid his hand on. So, pag naglay hand ang isang pastor sa isang taong hindi niya pakilala, and the one that he's laying hands on is a new member at hindi niya pa ganun kakilala itong taong ito, so there's a danger behind that. Which sabi ni Pablo ay iwasan or wag gawin. For the reason na the church may be implicated as nakikisa siya kung ano yung maling gawain ng taong iyon. Sabi ko sa inyo kanina sa verse 22 to 25, except yung 23, dito ay makikita natin ang pagiging hindi maalis kay Pablo yung pag-aalala niya sa kanyang anak sa pananampalataya. Pinayuhan niya si Timoteo na uminom ng alak. Hindi po ito para maglasing or para po abusuhin. Ang sabi po ni Pablo doon ay para malunasan ang kanyang karamdaman. So, hindi po ito justification na thank God na marami ng gamot ngayon sa sakit ng tiyan. Otherwise, pwede natin sundin siguro to. Pero of course, why would you do this when there are alternative medicines, di ba? But in case of Timothy, sa panahong iyon na kontaminado yung tubig sa lugar nila, sa Efeso, ito ay isang medicinal practices na isinasagawa. Kung kaya doon na lamang makikita natin yung pag-aalala ni Pablo sa itinuturing niyang anak sa pananampalataya. Napakagandang tingnan na bagamat nandun yung pangangaral ni Pablo sa iglesia at sa kanyang mentee na si Timothy, nandoon pa rin yung pag-aaruga niya sa kalusugan niya. Well, of course, hindi natin siguro ang reference ni Timothy dito ay yung nasa chapter 3 verse 3. Ano may sinabi sa chapter 3 verse 3? Ang sinabi dito, not addicted to wine or
pugnacious. Sa ibang term ay drunkard. Well, siguro, ayaw siguro ni Timothy na mabansagan siya or ma-misinterpret to ng congregation if ever na makita siyang uminom. Well, muli sa pagbabalik ni Pablo sa pangangaral, ipinakita uli ni Pablo ang pagpili ng elder or mga tagapangasiwa na lantarang nagkakasala ay mainam na dahilan upang ang isang naghahangad o nag-aspire ay ma-disqualified. So obviously, kung nandoon yung evidence na patuloy na pagkakasala, then he is disqualified for the eldership or anumang posisyon meron sa simbahan. Maging ang mga kasalanang natatago o dilantad ng ibang candidates ay lalabas din sa tamang panahon o oras. Marahil sa pagsusuri habang dumaan sa proseso ng evaluasyon. So of course, may evaluation yung choosing an elder. Ngayon din naman sa mabuting paggawa, ito ay kusang lilitaw. Makikita naman yung kabutihang meron sa mga nagnanais na mamuno sa simbahan. Time and truth goes hand in hand. And the truth will show. Ang buong diin ng tagubilin ito sa pagpili ng mga tagapangasiwa ay again ibinabalik ni Pablo sa chapter 3 verses 1 to 7. Ang ganitong pamamaraan ay nagbubunga ng tamang pagpili. Sa pag-iingat na ito, magpapanatili sa dalawang aspeto ng pagsasaalang-alang. So, hindi lang basta binibigay ni Pablo itong mga instructions na to. Meron siyang pinagsasaalang-alang. Una ay, ito ay kapakipakinabang sa mga pumipili. Of course, sino bang magbe-benefit kung ang napiling pastor ay karapat-dapat, mahusay? Of course, yung kongregasyon, yung members ng church. Pangalawa, ang maingat na pagpili ay para proteksyonan ng simbahan. Bottom line, kung padalos-dalos sa pagpili at ang doktrina niya pala ay hindi naaayon sa tinuturo ng Biblia, well, that's a big blunder. Ika nga sa chess. Touch move. But anyhow, there are grounds to remove a pastor. Nasabi na yung kanina. Kaibigan, kapatid, kailangan nating maunawaan na ang Panginoong Hesus ang may-ari ng simbahan. Dahil sa pagtubos niya, sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, sa pag-aalay niya ng kanyang buhay, dito nakabatay ang mga kautosang ito. Hindi po ito baka sakali o walang kasiguraduhan. Ito po ay tiyak at ganap dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus. Kung kaya gano'n na lang, no? Kabigat yung nais na ipatupad ng mga kautusan or tagubili ni Pablo.
sa simbahan ng Ephesus. Ganon ang pagpapahalaga ni Pablo. Naunawaan ni Pablo ang kabayarang ibinigay ng Panginoong Hesus upang maligtas ang mga taong ito. Upang sa halip na sila ay maparusahan dahil sa banal na galit ng Diyos, si Jesus ang umako ng kaparusahan ito. Ganun na lamang ang kagandahang loob ng Diyos na tinubos niya tayo sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung kaya ganon kahalaga kay Pablo ang iglesia, ganon kahalaga kay Pablo ang mga kautosang ito, ganon niya binibigyan ng pagpapaliwanag ang nais na mangyari sa loob ng iglesia or ng simbahan. Dahil ito ay pag-aari ng Panginoong Hesus. Binayaran niya ng kanyang dugo ang bawat iniligtas niya sa kasalanan at kanyang pinababanal. Ito ang ministeryo ng kanyang buhay, pasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Na nakapaloob sa mabuting balita na pinoprotektahan ni Pablo sa pagpapahayag niya ng babala, ng encouragement dito sa pasahin ito. Well, dadako na tayo sa huling yugto ng aking pagpapahayag. Ito po yung, actually, hindi naman tayo alipin dito, pero tayo ay mga manggagawa. So I think we can all relate in this passage. Katulad ng panalangin kanina. Paggalang ng Kristiyanong alipin. Ibabasahin lang ako sa inyong passage. I hope you can relate. 47 taon na ang nakalipas ng ating mga ninuno ay nadala sa ibabaw ng kontinenteng ito. Isang bagong bansa na isinilang sa kalayaan at nakatuon sa panukala na ang lahat ng tao ay isinilang na pantay-pantay. Sounds familiar? 70 years ago. Sa ganitong paraan, nagsimula ang isang pinakatanyag na talumpati sa buong kasaysayan ng Amerika. Ang talumpati ng Gettysburg. Well, I hope you heard that. Ipinahayag ito ni Pangulong Abraham Lincoln noong November 19, 1863. Wala pa tayong lahat nun. Ang panawagan ni Lincoln para sa pagkapantay-pantay ay isang direktang pagsalungat sa pagsasanay ng pag-aalipin na namamayani sa Confederate South. So, North and South sa US ay magkaiwalay. Kung titingnan yung history, sila ay magkaaway. Tinatawag ng ilan itong Kristiyanong Timog na maging ang mga pastor at miyembro ng simbahan at iba-ibang komunidad ay bumibili, nagbebenta at nakikikalakal at inaabuso ang pangunahing African ng mga alipin. Sa pagtukoy ni Pablo ayon sa liham niya kay Timoteo sa talatang 6 hanggang 12,
1 to 2, siya ay sumulat sa pastor ng isang simbahan, si Pablo, kung saan malamang may tensyon sa pagitan ng mga alipin at mga Panginoon. Biblia ang nagtuturo na gumalang sa kanilang mga Panginoon o amo bilang mga alipin na namumuhay sa imperfect na sitwasyon. Hindi ko matagalog eh. Imperfect situation. Yan siguro English natin. Dapat nilang igalang ang hindi mananampalatayang amo. Ito yung base sa hindi mananampalatayang amo. Itinuturing na alipin ang kanilang mga Panginoon. Dapat ay ituring ng mga alipin ang kanilang mga Panginoon o amo na hindi pa mananampalataya, na karapat dapat sa lahat ng respeto. Gets natin yun? Oftentimes, we lose respect with our boss. Si boss kasi, lagi na nakahiyaw eh. Dahil pinapagawa ni boss. Busing kita dyan eh. Well, yun yung luma nating katauhan. That is the fallen state of our other old self. Nakakalungkot, no? Itong mga boss na to, na kinagagalitan mo, malalaman mo na lamang, meron ka palang pabuya. Galit ka pa. Kaya, di ba? Well, dapat, sinasabi ni Pablo kay Timoteo, bigyan natin sila ng karapat-dapat na respeto. Ipanalangin pa nga natin dapat sila eh. Diba? Na balang araw sila ay baguhin ng Diyos. Sila ay abutin sa papamagitan natin. I-share natin sa kanila yung gospel. Yun yung new us. Yun yung bagong tayo. Sa halip na magalit tayo sa ating mga amo dahil hindi mananampalataya. No. We should love those who hate us. Otherwise, wala tayong pinagkaiba sa secular world. Ito rin yung sinasabi doon sa NASB. Ito yung NASB. Doon, nakaugat yung respeto, katulad ng sinasabi ni Pablo sa chapter 5, verse 3. Respeto sa mga balo. Nais ni Pablo na igalang ng mga alipin ng kanilang mga Panginoon. Bakit? Ba't ba tumahalaga? Mabos na ba yung oras natin? Masyadong mahaba kasi itong verse na ito. Sabi dito, upang hindi sila mapagsalitaan ng masama, upang hindi mapagsalitaan ng masama ang ngalan ng Diyos. Kaya siya ba yan si Irvin? Di siguro. Galit lagi eh. Alam mo yun? Di halata. Tagal mo ng Krisyano, di ka pa halata hanggang ngayon ng boss mo. Dahil what? Because you lost your identity with Christ. Let us not forget who saved us, who redeemed us from the darkness to His heavenly light, to His marvelous light. And this is our Lord Jesus Christ.
Tingnan natin sa dalawang punto na gustong makita ni Pablo. Makita natin sa pamamagitan ni Pablo ang paggalang ng isang alipin sa kanyang amo o Panginoon. Una, ang alipin ay kumikilos ng ganito. Para for what? Ito yung sinasabi sa 1 Corinthians 10:31. Alam yan ni Brother Robert, doing it all for the glory of God. We work hard, we strive hard, we do our best in our work because we're doing it for His glory. Hindi po ito para sa mweldo lang. Kung ganun lang ang motivation meron tayo, sooner or later we will all quit with our works. And yet there's a greater purpose kung bakit ka nandyan sa trabaho mo. That your light may shine, that they may see your Father in heaven, and they will come to worship. Yun po yung pangunahin. You doing it for His glory. Not for your glory or for your fame, honor. No! Sabi ni Pastor Rocky. No! Pangalawa, pangalawang layunin. Para, niram ko lang yun. Paggalang ng alipin sa kanilang mga Panginoon. Bakit po nga ba? Na-preach na to sa atin ni Pastor Alvin. Sabi niya doon, Titus chapter 2, 9 to 10. Read in your Bible. Baka sabihin nyo, inaalayin ko lang yung Word of God. Hindi po. Para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, gaya ng nasusulat. I am always humbled dun sa example ni Pastor Alvin, where isang house helper evangelizing a princess of this country. Huwag nating malitin yung gospel. Because always remember, the gospel is the power of God for salvation. It's not our word. The gospel is the living word of God. And when we put our trust and faith in that hope, people will see it. And we will tell them about this hope. So masyado nang mahaba. Doon na tayo sa huling pagpapakita. Sa huling paggalang sa mga mananampalatayang Panginoon. Marahil ay may ilang mga alipin ay sinasamantala ang kanilang mga Kristiyanong amo. Iniisip na wala na sila o hindi na dapat sila obligadong manatili sa mga kasunduan ng paglilingkod. Ngunit sinabi ni Pablo sa kanila, sa pagkakaroon nyo ng mga mananampalatayang amo, higit pang dahilan para sila ay paglingkuran ng may kagalakan, sipag sa trabaho. Dito pinapakita ni Pablo na kung may amo kang mananampalataya, do it well. Because that boss is praying also for you. Ito rin yung sinasabi, katulad ng sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 7. Dito natin makikita yung mabuting balita. Nagpakumbaba sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkakatawang tao bilang isang anyo ng alipin, kawangis ng anyo ng tao. Siya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Bagamat siya ay Diyos, siya ay nagkatawang tao para sa atin. Ito rin yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 1, which is doulos.
alipin. Si Kristo ay nagkatawang tao bilang isang anyong alipin. Gets pa natin yun? Hindi dapat gawin yun ng Diyos. He can recreate everything in this world. And yet, He finds grace to reach for us. He gives us grace that He may reach for us. Sabi nga sa Marcos chapter 10 verse 45, ang tungkol sa layunin ng pagdating ni Jesus. Sapagkat kahit ang anak ng tao ay hindi dumating upang paglingkuran, ngunit upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pangtubos para sa marami. Pakagandang passage, di ba? We should be serving the Lord Jesus Christ when He visited us. But His own very people put Him to death. And we too, as sinners, we do that. But by God's grace and mercy, He reached for us. Mga ka-OFW, tingnan natin ang dalawang puntong ito kung bakit tayo narito. It's for the glory of God and to advance His gospel. Tayo manalangin. Father, our God, indeed through Jesus Christ, ministry, His death and resurrection, ay nagbigyan daan sa amin upang makalapit sa inyo. Lord, hindi kami karapat-dapat sa anumang pribileyo ng iyong grasya. Hindi kami karapat-dapat sa trabahong meron kami, sa lahat ng mabuting na enjoy namin. Yet, because of His mercy, His great mercy, because of your grace, that we overlook oftentimes in our lives. We fail to thank you, we fail to praise you, but still you pursued us. And in this moment, Lord, as we hear your gospel, may you compel our hearts to put our trust in faith for those who have not yet to trust the finished work of our Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, sa linaw na yung mga salita. Ikaw lang po ang mapapurihan at maitanghal sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.